Sa Tawi-Tawi, naaresto ng Philippine Navy ang 7 katao at nakakumpiska mula sa kanila ang mahigit sa 600,000 pesos na petroleum products na pinaniniwalaang mula sa Malaysia. Namataan ng Western Mindanao Naval Command ang isang lansa sa Sikalkalong Island, Languyan, Tawi-Tawi, nang ito'y sitahin at isailalim sa inspeksyon. Nadiskubre ang karga nito na 50 drum ng diesel fuel at mga LPG tanks. Sa Davao City, ipinalabas na ng city government ang Kalag-Kalag 2025 guidelines para sa dadalaw sa libingan ng kanilang mga mahal sa buhay sa All Souls Day. Ang mga pampublikong libingan ay bukas mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi at may one entrance, one exit policy sa mga tao at mga sasakyan. Nanatili naman ang mga bawal tulad ng bladed weapons, armas, inuming nakalanasing, backpacks at iba pa. Sa Cagayan de Oro, inanunsyo ng Department of Information and Communications Technology o DICT na ang Northern Mindanao ay nangungunang rehiyon sa Mindanao na may pinakamaraming active internet access. Sa buong rehiyon, merong 1,218 internet hotspots, habang ang Caraga Region ay meron namang 740 at ang Davao Region ay may 680 internet hotspots. Sa bayan ng Gipos, Zamboanga del Sur, hindi nakakatulong ang mga tao dahil sa takot na baka pumasok sa kanilang tahanan ang nakatakas na buwaya mula sa kulungan nito noong Linggo. Ang buwaya na kilala sa tawag na dadang ay isa sa 2 alaga sa compound ni Ginang Junvel Lamiing. Ito ay legal na pag-aalaga ng buwaya sa ilalim ng Wildlife Loan Agreement. Hanggang ngayon ay tuloy ang paghahanap sa freshwater crocodile na binansagan ng ilang mga netizen na si Congressman